Kapag hindi nyo kayo magluto ng oras ng pagkakas, magsabi kayo kasi maaayos naman. Okay? Kesa naman na nag-aaral sa dito nagluto. Sayang yung sandi, ibinigay mo pala sa Philippines para mas umakatan. Tama. Eh, wala namang problema sa atin tayo, hindi naman po tayo mga choosy. Tama? Kung ano lang yung meron, praise God. Amen. Kung ano man yung mapagsalusaluhan. Amen? Amen, sa Lord. So, nakalulungkot my pregnancy. Amen? So, you're really not much time. Mapagagalan natin ngayon is all about 1.07. Governing God's people. Sabi dito, G12 vision is directly linked with discipleship. Okay? Alam niyo po, dito sa atin sa Loring, okay lang ba? Sa atin sa Loring, hindi na natin actually and totally iyayak ng G12. Pero ako tatanungin niyo ba yun? Yun ang utos po yan. So we need to submit. But sa paglingkod sa Panginoon, kung ano yung lagi sinasabi sa inyo, kung ano yung pinapagawa sa inyo, mas matibig gawin niyo. Amen? Kaya sabi ng Lord, pinagalitan ni Lord yung mga disciple at mga Christians noon eh. Ano kayo? Ba't ganyan kayo? Ba't mas yatang sinusunod yung salita ng tao sa salita ng Diyos? Mas ginagawa ng utos yung utos ng tao ay sa utos ng Diyos. Mali yun. Tama? Kaya kahit sabihin ni Pastor, kung taliwas mo sa salita ng Diyos, kung sundin si Pastor, ako na nagsabi na. As your leader. Tama ba yan? Ngayon, Pastor, kung ano sabi ng Panginoon. Kaya ang G12, biyaya sa atin ng strategy. Hindi naman yan natin tinataas yung G12. Ang nilalakaran natin yung strategy according to the will of God. Amen? Eh kung ako, kung disciple kayo, inutos ng Lord eh. Tama ba? Amen? So, yun po tayo. Ngayon, understand natin, hindi actually and hindi tayo na G12 daw. Pero tayo, dito sa atin, hindi mo po pwede kasi sabihin dito, di siya, nagkakaroon ng concept, palitan ng bago. Yung isa consolidation, kung hindi mo palitan ng bago. Discipleship and training, huwag mo nang aralin yung dito, winning, consolidation, disciples, and strategy pa yung nag-aaral sa dito. So, para mapag-umalang sa atin. So, ang sa atin dito, kung hindi makakasip. Kung hindi makakabuti, lalo kung hindi sa lahat, align into the will. Amen? So, wala sa atin problema. Walang wall, walang ano. Amen? Amen po? So, ano lang tayo? Yung bang kung ano yung pinapagawa ng Diyos? Kanya ka pagbuti. Amen. According to His will, according to His word, according to the leading of the Holy Spirit. Amen? Salamat. Diba? Kaya pagka nagtanong sa inyo, please kahit pa paano naman, please kayo alam. Amen? Hindi na natin siguro. Hello. Dito inaaral pa rin natin. G12 vision is directly linked with which is putting people's lives and purpose back into God's divine order through the process of transformation. What is the meaning of discipleship? It's being Hello. Hello. so life and purpose back into God's divine, into true process. Sabi ng Lord, di ba sabi ng Lord, yung sabi niya sa Karaya, the word of God transferred into the evidence of God. So, hindi na kailangan ito minsan. Kasi parang dinadaya ng Diyos sa inyo. Amen. Pagkapamilya. Hello. Kasi nagpupulisin mo ko. Di ba? Kung ano yung trabaho mo, sige, kukunin ko yung contract ko. Ganun ba? Nakuha niya yung punto. Amen. Sumali ka sa basketball. Ano yung posisyon mo sa gilid kung bibili pa ako? Hindi dapat alam mo yung ginagawa. So, discipleship is bringing a person's life and purpose back into God's divine order.
through the process of transformation. Amen? Kaya nandito tayo may process tayo. Kasi nga nasa discipleship tayo. Wala tayo sa traditional Christian churches. Wala tayo sa traditional so-called Christian churches. Wala tayo. Kasi doon, alala, parang ano ka lang, may kanang word of God. Walang ganito, walang magpaparik sa'yo, mababait mga pastor doon. Walang mag-review sa'yo, mababait mga pastor doon. In other words, palagi lang, God bless you, magpalain kayo ng Diyos. Kasi takot na mawala ng tao. Yes. Traditional nga eh. Kaya, mas lalo na ubos. Diba? Pero sa atin kasi dito, we are nagpapakialam tayo ng mga sinabi sa Bishop. Kaya kapag may maliit, hindi pa tinilip. Dinilipro siya, dinilipro. Kasi nga we are not after the quantity, but we are after the quality. Kasi I do believe kapag ka nahubog tayo ng maayos, quantity will follow. Amen? Kaya kami ibang mga traditional church. Yun lang yun. Simula mo kung yun lang yung bilang nila. Kasi takot silang ama. Hindi, ayun, sasabihin yun. Sila, ayun, sasabihin, sasaktan sila. Hindi, hindi tayo nagbibilang. Amen? Pero sinasabi natin, by grace, with all the knowledge ng Panginoon. Amen? Si Lord nga, di ba? Hindi niya pinangyayari yung 5,000 malis. Ang sabi niya, kaya lang naman kayo sumusunod kasi nakakatuloy kayo ng pagpapala, biyaya. Sabi niya. Tapos siya niya, kailangan mo na iyon dapat. Dahil ganun na kapawa yung Panginoon, hindi na naman. Yung naman ng Panginoon Christ, yung iaalin niya yung kanyang katawan, ibabayo yung sa pagbayo, at kailangan mag-isa kami sa pamilya mo. Kaya di ba tayo bilang pag-aaral? At pag tinanggap na rin, tayo nagiging kaisa din tayo sa pag-iilang ng Panginoon dito sa mundo. Amen? In other words, naglilito din tayo, we crucify ourselves, we deny ourselves, we take up our cross, then. Amen? Kaya sabi ka sa Christians, hindi siya smoke sailing. Hindi rin siya lying in the bed of nonsense. Sabi nga, walking in the torrents of nonsense. Diba sabi ng Lord, makikot ang daan ako sa kaligtasan ng Panginoon. Pero napakaluwag na wala naman papunta sa kapanaman. Amen? So, which is putting people lives and purpose back into God's divine order through the process of transformation. Kapag ka ikaw naging dalaga, at hindi ka dinala sa process, mananatili kang ganyan. Maniwala sa atin. Kapag ka hindi mo in-embrace yung process, mananatili kang ganyan. Kaya ang mga tao na nawin lang, naging Christian lang, kasama mo lang dito sa church, kasama lang sa church, pero ayaw yung natin yung process, mananatili silang dito. Ang nagbabago lang, o yung natatransform na, o yung may nagbabago lang, is yung mga niyaya kapag dumaraan sa process. That is God's plan, but it needs your part. Kailangan mo rin dali yung sarili. You need to bring yourself into the process. Tama? Kaya tayo, nung dumaan tayo sa process, malaki na pinagbago natin. Marami tayong mga tuwirang na malino o nabalugtot, akala natin tama, pero nung dumaan tayo sa process, ay, kaya sabi ng Lord, you know that truth and that truth will set you free. Ni-equip ka ng Panginoon. Tama? Kaya, sabi nga, bilang tayo nabubuhay, learning never stop. In other words, process never stop. Amen? Yakapin mo yung process. Embrace the process for us to reach. Yung anak mo, yung kapatid mo, yung mga magulang mo, share mo man ang word of God yan. Yes, mag-bless. Pero kapag hindi dumaan ang process, hindi mababago yan. Hindi man ako propeta, pero maniwala. Kailangan din silang dumaan sa process para mabago. Maniwala ka rin, ilang beses na kayo nag-share ng word of God, ilang beses na silang tinatanong, ilang beses na kayo nagawa ng Diyos. Pero kung hindi mo inagad sa process yun, hindi yun magbabago. Parang tayo na sa Christ na. May prayer pang umikila eh. Tama? Marami pang mga yung tinatawag ng mga retaliation, marami pang umikila na mga kalaman. Much more sila na sinira mo ng road trip, anong tawag mo? Expect mo na magbago agad. So, kailangan sila. Kaya, isa yun sa event ni. Hindi ako accepted ko. Isa yun sa patuloy ko rin binabati ng pinagpipili.
Kasi hindi pa naman sa buhay mo sa Pilipinas. Hindi. Sumikap natin may natin sa mga church, pero at the end of the day, sila pa rin mag-decision. Unless ka, diba? Kaya, hanggang na dito tayo, nagpapaprasa tayo, at the same time, pinag-pray natin sila. Kung kaya na natin, tayo mismo nag-translate sa mga. Yeah. Salamat sa word po. Kaya, ano po yun? Kung hindi, magiging traditional church ka lang. Traditional Christian ka lang. Yung sinasabing na panagdalasyon na Zimbabwe, Sambales, gano'n lang. Walang pagbabago. Gano'n ka pa rin. Walang iniwan po yun sa Catholic tayo. Nung Catholic tayo, simba, labas ang dila, angin, tangga, alis mo, gano'n pa rin. Walang transformation. Pero napaka mo doon. In other words, hindi ka lumiliman. Tama? Nagsisimba ka naman palagi. Tama? Pero walang transformation. Gano'n tayo. Kailan tayo nabago? Kailan tayo transform? Nung dumaan tayo sa process. At kailan nag-start yung process? Alam mo kailan? The moment you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, and at the same time, you bring yourself into the encounter with Him. Doon tutukan. Kaya nga, encounter is just a beginning. Hindi po kaya napag-encounter mo na rin yan, na-transform na hindi, it's just a beginning. Ano yan? Sila kaya isa lang, encounter yan, pag-encounter na lahat. Pero still in the process pa rin. Diba na Teres? Yan si Teres, patutong buhay na patutoo na hindi biro. Diba na Teres, no? Marami pa. Even yung mga pastors na hindi siya. Marami. Kaya kapag di tayo nag-email, you will find yourself na swayed ka na naman, nadala ka na naman ng worldly, lakas pa naman ang current ng world. Di ba yung next week na yung nilalaro ng crash, yung current ng ilog, tapos hindi sa alam mo pagbaba, layo mo na kagad. Natin yung expression na yun, layo mo na, may hirapan ka na. Nawala na yung burning desire, nawala na yung init sa pag-devotion, nawala na yung init yung gigil sa pagpupuri, nawala na yung init yung gigil sa pananalangin, nawala na yung fruit of the Holy Spirit, naging pudpud na. Imbis na napuspus, napudpud. Imbis na pudpud na lang. Di ba? Wala na. Tama? Yung devotion mo na dati, gumigising ka pa ng maaga. Hanap ka ng pagkamin ito, iwas ka pa, hanapin mo pa talaga yung pinaka-quality place sa lugar mo para magkaroon kayo ng quality time ni Lord. Ngayon, pag-isip, nakikita ka, nakakapi ka rin. Diba? Kaya, ganun po yung nilalakaran natin, yung process para hinaharap mo yung current ng malakas na flow ng world. Kaya sabi doon natin confirm to the pattern of this world. In other words, may I say it to the flow of the world. Do not be conformed or do not let yourself flow into the pattern of this world. Huwag ka daw magpaliamon sa takbo ng isang libutan. Labanan mo yung current. Mahirap yun! Parang may nararanasan at nahihirapan mo, lalo kapag kami din-cellphone ka na, hindi na tinibili yun. Tama. Kasi hindi na lang ikaw yung iingatan mo. Dati yung sarili na binabantayan mo ngayon, pag nag-cellphone ka na, sila din mabantayan mo yan. Diba? So kapag naging nagpabaya ka, or lahat naman yan kasi atake sa iyo yan. Kaya tayo nakapagpabaya dahil atake na tayo. Layo mo na agad. Tama? Buti na lang, may kalawit si Lord. Ganun ka. Pasok may hindi, lakas no? Tama? Kaya, all the glory belongs to. So, sabi niya po dito, G12 vision is already directly connected with governing God's people. Yun pala ibig sabihin ng G12. Governing of 12. In other words, pag sinabing 12 naman, it represents the 12 disciples of the Lord. In other words, sige, kung medyo nagiging ang tawag ito, nagiging dogmatic tayo sa 12 na sinasabi. Well, let's make it governing of disciples.
Di ba? Kasi sinabi, or 12, o dapat ba 12 talaga, dapat ba 12 din? May mga ganun mga pilosopo eh, o sige, huwag tayong maging dogmatic, huwag tayong maging pilosopo. Governing of disciples. Amen? So for us to govern God's people, it's not a simple task. Rather, this is the most significant accomplishment we could ever achieve on the face of the earth. Napakasarap, tama? Kasi nga, sabi nga, iba yung accomplishment. Kapag ka nakita mo yung naging disciple mo, nagbago, na-bless, ginagamit na ng Lord. Iba yung accomplishment nun. Dahil pa sa nakareceive ka ng increase. Dahil pa sa nagkaroon ka ng trabaho. Amen? Iba po yun, may nakita mo sa salamat sa pastor na ito, naging pastora lang sa Pilipinas, salamat. Lumalapag doon, praise God, relax. Pag inisip ko lang, napakasarap, di ba? Overwhelming. Amen? So, the heartbeat of God is for every person in this world to be one back and acculturated into His kingdom. In other words, na nung balik sa Kanya, at the same time, maituro sa kanila kung ano yung dapat. Amen? Kasi maraming, Kristiyano na ako, tagal ng sisimba. Tanungin mo, what is the kingdom of God? Alam ba nila? Simpleng na lang. Matagal na magsisimba. Mga Katoliko o mga ano man. Nandun na yun eh. Alam nila, akala nila na balik sila sa Diyos, pero yung gawa nila taliwas. Diba? Eh, sinabi po ng Lord, wag daw po tayong, diba? Wag daw po ganyan, wag po, hindi na. Basta ako, wala naman pinagpapang tao, masaya kami sa ginagawa namin. Nakakatulog pa nga kami. Di ba may ganun pa? So mali po. Kaya sabi, the heartbeat of God, ang kalooban ng Diyos, is for every person in this world to be won back and acculturated into His kingdom. In other words, maituro sa nila may ba? Mapaghalian ng Diyos. Hindi lang manumbalik, mapaghalian pa. Amen? Iba yung nanumbalik at napaghalian. Pagka ikaw naman ay nawala, nagwawala. Yun eh. Tama po? Pero kapag ikaw ay nanumbalik, mapaghalian. Amen? So, ang sabi ko dito, this is the essence of the Great Commission. Kaya, in the Great Commission, we go and make disciples and making them the disciple of the Lord. Amen? Welcome po. Welcome po. So, sabi ko dito, kingdom governance, as we know it, is not lording over the people. Sabi niya, it's not lording over the people that we are leading. Rather, it is us setting a biblical model of governance. It is of utmost important, therefore, that we have a set of guidelines how we are going to discipline or disciple and govern God's precious possession. Nasa 1.07 tayo governing God's people. At sabi dito, kingdom governance, as we know, it is not lording over people. Hindi daw tayo dapat ang maging Panginoon nila. Hindi dapat daw tayo mag-control sa kanila. Diba? Kundi, sabi nga po, discipleship is to win souls for Christ and make them His disciple. Disciples sila. Yeah. So, bilang disciple ng Panginoon, sabi ng Lord, teach them to obey all things that I have commanded you. Yung inuutos sa'yo ng Lord, iutos mo dito sa kanila. Kung inuutos sa'yo ng Lord na magsinungaling, iutos mo sa kanila. Bakit hindi mo maiutos? Kasi hindi mo pa rin naiapos sa sarili. Yun lang yun. Tama na. Bakit hindi mo maging paano yun eh? Mayroong spiritual barrier doon na nagbabantay na demonic spirit na hindi ka dapat talaga magturo dahil ginagawa mo. Hindi mo talaga magturo. Pero yung moment na sinurrender mo na sa Lord, by boldness ka na nagturo. Bakit? Huwag tayo naroon ng boldness. Bakit ka may boldness na gano'n? Kasi nga napagtagumpayan mo na yan, pero kung nanonood ka pa ng porn, paano may tuturo ng porn? Doon paano ka magkakaroon ng boldness na doon be confirmed with the pattern of this world. Kung ikaw ay confirmed sa pattern. Magpatawad tayo. Paano mo maituturo yun kung ikaw is kaya nga, in discipleship, sino dito yung magsasabi na
hindi pa po ako ready, hindi ko pa po kaya, hindi ko pa po kasi talaga, hindi ko pa po kasi talaga kaya, hindi ko, wala pa po kasi alam. Tama? Sila po dito yun. Wala. Ibig sabihin, ready na kayong lahat, alam niyo lahat. Diba? Ayun, hindi para mayroon kausap yung mga disciple ni Lord eh. Parang nasa papan pa yung mga puso at isipan. Diba? Kaya tayo yun, mga minamahal. Tayo yun, Lord, hindi pa po kami ready. Lord, marami pa pong babaguhin sa amin. Lord, marami pa po kami dapat matutunan. Kaya nga, ikaw ang pinili ng Lord eh. Kasi kapag hinakbangan mo, ikaw ang unang tinuturuan ng Panginoon. Kaya sabi niya, kapag mas ang totoo, mas lalo kang dumadami ang alam, mas lalo lumalalim ang relasyon mo sa Panginoon, mas lalo kang nagbabago. Kaya ang tao na marami lang alam, pero hindi nagbago, hypocrite sa tao. Kaya sabi ng Panginoon, diba sa bukod mo, you hypocrites, you worship me by your mouth, but your heart is far from me. Nagpupuri kayo sa labi, pero lalayo ang puso niyo. Diba? Kaya tayo muna. Lord, turuan mo ako paano ko tayo bababa. Lord, turuan mo ako. Yun. And of course, sa pagpipray nyo, sa dealing nyo sa Panginoon, that is your personal dealing. Kung pinagpapastay mo ba yan, kung nagbibigay ka ng quality time kay Lord bago ka matulog, or kung nagbibigay ka ng quality time kay Lord very early in the morning, when you wake up, or kung tanghali ka nagigising, early in before you take your lunch. Kasi may philosophy ko. Lahat na po yan, in general. And I do believe na naman yun. Basta paano yun? Hindi po siya nangising umaga, tangalan na po ako nagigising, dahil magkabi ako. Hindi, bago ka magkakanganin. O, pastor, sa ako na po ako natutulog. O, sige. Pagkagising. Sa hapon. Diba? Nagbibigay ka ng pagpapa ng quality time sa Lord. Yun, how we will be. Kasi nga, tayo na tinawag ng Lord, di ba, like last Friday, ang sabi ng Lord, offer yourself as a living sacrifice. Pag sinabing living sacrifice, buhay na handog. Pag sinabing buhay na handog, kahit saan kagamitin ng Panginoon, po pwede. Kasi nga, buhay kang handog. In other words, po pwede kang kahit saan ka po pwede gamitin. Dahil buhay na. Pero ang patay na handog, in other words, kumari ito, yung martilyo. Yun, patay yun, wala namang buhay yun. Tama? So pag inalim niyo yun, ang kasangkapan lang niya, pagmamartilyo. Diba? Lagari, may buhay ba yung lagari? Balik tayo sa pinag-aaralan ni Zohan, mga bata, ha? Is a saw a living things or non-living things? Non-living things. Yun, pagka inalim mo yun, ang paggamit lang sa kanya ng pinag-alayan mo, pang-lagari lang. Pero, ikaw po ba, are you a living or a non-living? Living tayo. So sabi, offer yourself as a living sacrifice. In other words, pag ginusto ng Lord na gamitin ka magbigay, gamit ka sa pagbibigay. Pag ginamit ka ng Lord na, pag ninais naman ng Diyos na gamitin ka sa pagtulong, gamit ka sa pagtulong. Kapag ninais ng Diyos na gamitin ka sa pangangaral ng salita ng Diyos, gamit ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? So in other words, kahit saan igawin, o kahit ano naisin ng Panginoon, if you're a living sacrifice, maaari. Kaya hindi lang dapat ang paggamit sa'yo ng Lord is sa music ministry, or sa kitchen ministry, or sa transport ministry ng paggamit. Offer yourself as a living sacrifice. That is the meaning of it. Na kung saan man naisin ng Lord, pagagamit ka because you are a living. Kung yung microphone, living o living? Living. So, ang gagamit lang yan pagka doon lang sa gawin na yun. Sa way lang na yun, sa area lang na yun. Pero sa'yo, in all area, kung pwede, maaari kang gamitin. Because you are a living. Kaya sabi, living sa Lord, sabi nga, use me for your honor and glory. Sa Tagalog, gamitin mo po para sa mga yan. O pag sinabi ng Lord, gagamitin ka para na pangaral sa mga Diyos. O Lord, gamitin mo. Gamitin kita para tulungan itong mga pamilya na tulog. Gamitin mo po. Sapagkat ang lahat ng sa iyo. Amen? Lord, gagamitin kita. Sunduin mo ito. Oh Lord, sige po, isahin ko para sa iyo. Di ba? In all area, kung pwede, maaari tayo gamitin ko.
Sino naniniwala? Hindi mo pwede sabihin, hindi pastor lang ako, lang ako yung preaching. Hanggang preaching lang ako. Hindi ako pwede mag-police. Hindi ako pwede mag-preaching. Hindi ako pwede mag... Kasi isa, na kami mag-preaching ni Ate Warren. Meron na kami minum. Di ba? Ate Warren, no? Meron na kami minum niya, kahit tanongin siya. Pero huwag mo sasabihin. Mas may changes sila sa lutuan yan sa design. Kaya hindi ko sinasabi. Pastor, tayo pa naman yan. Pagka dumating, diretso ko sila. Ay, ang luluto nyo kayo kitchen! Wala, mapabalag mo ka pa eh. Kayo kitchen? Ang luluto? Dun ka. Di ba? Kasi nandito na sa loob, pagka medyo nagtatamlay na yung kitchen, naisip na, kaya nabubuhayan. Niluluto na agad sa pinitay pa. Bato-bato sa langit, tamaan. Ay, bakit po kailangan sabihin sa inyo? Para may pag-fit sa mga self-reflection. Hindi tayo after sa kanyang niluto. After tayo sa Lord, sapagkat alam natin na maraming magbabaguhin ito sa atin. Amen? Glory to the living God. So yun yun. So offer yourself as a living sacrifice. So it's not lording over the people that we are leading, rather it is a setting of a biblical model of governance. It is of utmost importance, therefore, that we have a set of guidelines how we are going to disciple to bring God's precious position. Kasi sabi ng Lord, di ba? Who calls you out of the darkness, you are a chosen generation, a royal priesthood, my own special possession, my own special people. Sa Lord kayo. So, naniniwala ba kayo sa paglilingkod natin sa Lord, may mga guidelines din? Hindi po pwedeng kung ano lang. May guidelines. Pastor, ganun ba? Akala ko ba spirit leads? Yes. We are in spirit leads, but may guidelines. Bakit ka? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Iba ba sa hindi? Our God is a God of order. Search mo sa Google ko. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Di mo po pwedeng palayin yung VIP o ikaw ang preach. Ano kanya? Hindi mo rin po pwedeng siguro pangalawa kong service na VIP na nakatanggap na ulit na ikaw na mag-worship lead sa Friday. Hindi rin po pwede. May kaayusan po. Mayroong guidelines na dapat tayo sinusunod. Hindi mo naman din po pwedeng share kagad yung bago. Mga madalalim. Hindi ko po pwedeng ibabasa mga bago po sinasabi ko ngayon. Kasi wala kang hirap, wala kang tindi. Kanya po. Kaya pala, iba-iba. Mayroong mga guidelines yun, set of guidelines. Parang sa atin, kasi nga our God is a God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. As a human, ito na lang illustration. As a human, we are composed or consist of these three consciousness. Your spirit, your soul, and your body. And at the three main part, mayroon ding three divine law. Kung bakit may divine law? Because our God is a God of order. Sa spirit, mayroong divine law. Sa physical, mayroong physical law. Sa soul, mayroon din, mayroon din soul's law. Like, mayroon din batas dyan sa isip mo, mayroon din batas dyan sa emosyon mo, mayroon din, kapag na-violate mo yun, mayroon manifestation. O hindi ka nasuprahan ka sa stress, may manifestation niya. So, overthinking ka, na manifestation niya. Na-depress ka na. Sa physical naman, masyado kang, yung fear, saan yun? Sa physical law, sa spiritual law, or sa soul law. Diba? Spiritual law at the same time sa soul. Kasi nga, faith yun. May manifestation sa mental yun. Kaya minsan, sinasabi mental disorder, pero hindi demonic oppression. Ewan. Tama? Nakuha nyo? Sa physical naman, sabi nga, minsan nagiging full of discernment tayo sa spiritual law and sa soul law. Hindi ka tama yan. Ituro mo, hindi ka nang review. Pagdating sa physical law, nainan ka lang ng soft drinks tsaka ng pagkain niya, behind mo. Nabahilig mo naman sa physical law. May nabahilig ka naman. Tama? So, hindi po pwede natin sinusunod lang yung spiritual law, yung divine law, tsaka yung sa soul law.
binabayad natin fiscal law, may manifestation doon. Kadalasan, alam niyo po kung saan tayo nadali? Doon sa fiscal law. Hindi coincidence na yung mga nununod si Abraham at si Adan at si Eva, saan sila kinahulog? Sa spiritual law ba o sa physical law? Hindi sila nahulog sa maling katuruan. Nahulog sila sa yung kinain. Ano? Kaya tayo, minsan napapahamak tayo. Ako, minsan, yung mga nakaraang taon, doon ako nadadali sa pagkain. Diba? Akala natin, maayos, tama, pero mali pala. Tama po. Kaya pag nasobrahan tayo sa maalat, respect tayo. Pag nasobrahan tayo sa matatamis na pagkain, basta totoo ba yan? Kahit napaka-board mo ng Christian, no, subukan mong kumain ng kainin mo yung isang galong ice cream. Tignan ko lang kung hindi ka... Try nyo. I-try nyo po. Para i-confirm nyo kung tama yung sinasabi nyo. Tama? Amen? I-try mo naman na sige, huwag ka matulog. Magpakapuyat ka na magpakapuyat. Tignan natin kung anong manifestation. Lahat po yun. Bakit nga po? Dahil our God is a God of order. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Kapag naman nilalabag mo yung mga salita ng Diyos, hindi na yun sa physical, spiritual doon na yun, nilalabag mo. Kaya minsan kadalasan may manifestation na nagkasakit, financial crisis si kapatid. Huwag mo nga ganit mag-pray. Alam mo ang nagawa mo. Bakit sa spiritual law yan naman? Sa physical law naman, yan, isa pa rin yan. Sa physical law naman, pag sinabi ng mga polis dito na pag-red, huwag kang aanda. You will beat the red line. Sige, testing mo ngayon. Kung hindi totoo sinasabi ni Pastor, testing. So sabi ng Kingdom of Qatar, di ba sabi ng Romans 13, obey your delegated authority. Eh, sila yung mga delegated authority. Kaya pag sinabi ng mga polis, nandiyan na magtutura dyan, magtatapang, may multang 500. Kahit gaano ka anointed. Pag hindi mo yung nabantayan, magmumulta ka. Hindi ko po pwedeng sabihin sa mga polis na, hindi ba ako? Ano rin yung YouTube account? Dynamic ang mag-place. Siguro pinusalang lang. Paliw na to. Yung sinasabi ng Lord na hypocrites. Dapat balanse. Kung mas malamang sa spiritual, dapat nagmamanifest sa emotion, sa soul, at naratingin sa lang doon sa physical. Nakikita ka. Tama? Kung mas mataas na yung rank mo sa spiritual, ito, totoo po ito. Kapag mataas na yung level mo sa spiritual, sa physical, dapat mababa. Kaya sabi nga nila sa Biblia, ang ilog, kapag ka maingay, pero kapag ang ilog, matahimik. Pero minsan, kaya kapag alam na, Lord, dito dali. Amen? Process yun sa atin. Kaya pagka mayroon kayong kubansal, mayroon sa loob niyo, mayroon na dinalakagan doon. Ang dami talaga. Ayan, dami. Maingay. Alam mo na. That is impartation of discernment. Pero kapag may lapit sa inyo na tahimik at parang seeker ba, pero tahimik. Nandun yung patient siya sa control. Huwag mong ba basta-basta yun. Malalim. Ina-observe ka lang ng tugtog. I-scan ka lang. Di ba? Pero kapag alam ko na yan, matagal na akong ganyan, matagal na. Pero yung buhay niya, taliwas naman sa sinasabi niya. Maingay lang, pero mababa. Hindi mo nakikita sa buhay. So, ang tawag ko, mababa. Dahil ang tunay na malalim, nakikita mo sa buhay. Amen? Mababaw pa pa. Meron namang nagpakalalim, hindi na nakaamon. Kaya huwag tayong lalabas doon, sabi nga, God sa God of Word. Sabi nga po sa Pablo, huwag kang lalabas doon sa mga nilagay na ng Panginoon. Huwag kang lalabas. Ayan? So, ito na. Government of World, binigyan siya ng
Anong tawag doon? Category, acronym. Yes, that is correct. G. Ano yun, G? Government of 12 or G12. Government of 12 po yun. Ano ba? Pagka tinanong kayo, pagka may piloso po kayo na host, but G12, but government of 12, hindi government of disciples. Kasi sabi ng pag-uwing disciples na. We need to compare them. We need, kailangan natin pagsiwaan sila. O kapag gano'n na yung sinabi mo, hindi na nila matatalo. Hindi na nila po pwedeng pagpitin yun. Sapagkat biblical na yun. Amen? So, ito na. G. Give the best of yourself to them. Hindi mo po pwedeng sabihin bigay mo yung best. Gamitin niyo yung toothpaste principle. Di ba pagkaubos na, pinipilitan ko pa sa dulo, may lumalabas na eh. No? Ay pagka nasa dulo na, ano ba yung ginagawa ko? Pwede, pagka nagugusto talaga, bigyan ko na. Kukuha pa ng So kaya sabi niya, give the best of yourself to them. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi mo ako maluloko pag sinabi mong binuha ko ng best mo. Kasi may best mo pa yun. Meron pa yan. Meron pa yan. Nabigyan mo yung katabi mo sa akin, meron pa yan. Oo, kaya hindi ka pa itinatapon ng word. Tama? Hindi ka pa ginugupit. Masakit yung proning ng gupitin pa. So, tiga pa lang. So, isipin nyo, paano na yun? Papunta na tayo sa last days na natin, no? Magpinupit na tayo. In other words, marapin na tayo sa time. Kukunin na tayo, Lord. Amen. Ganun lang din. Amen. Kasi naserve natin yung purpose natin. Kunin ka ng Lord. Amen? Huwag kayong papayag na dumating yung time na hindi nyo na bibigay yung best. Nakakapangin na yun. Pagka tayo pa ng mga Pilipino, mabilis tayo manghinayan. Uy, mayroon pala naman ito pag tinapon. Sayang. Pwede ba ito Kaya hindi mo na magamit kasi nasa pagsuraan na, tinapon na Tama? Kaya sabi, you are the salt of the earth. But if the salt loses salt, how can it be salt again? Salty again. Ano gagawin? They will throw it out in the harmful. Tinatapon na daw. Sayang. May laman ka pa eh. Kaya sabi sa tabi mo, give your best. Give your best. If discipleship is the most important task given by God, hanggang alas 8 sila tayo. It deserves the best from each one of us. It is the most fulfilling and rewarding task. Si Bishop Ruel, nung inakbangan niya po ito, si Bishop Ruel ngayon kasi pagkaanggaran na lang siya. Kasi nasabi nga, nandun na siya sa sarili. Season of reaping na siya. In other words, nagtanim na siya. Tayo, nagtatanim pa na tayo. Kaya si Father mo, gusto mong umani, hindi mo nagtanim. Ano ba yun? Diba? Kaya ang mga magsasaka in physical, kapag tinanong mo, tayo, madali ba mag-time? Huwag mong tatanungin nyo ng kapapay na, baka masakpan ka. Mahirap. Tama? Kasi nakagaling pa yung mga weeds. Ganon din sa discipleship. Pamatay mo yan, baka may tumubong kung ano ng damo. Diba? Ganon po yun. Kaya na kapag naalagaan na ng maayos, nagkaroon na ng anihan na, masasaya sila. Diba sa probinsya, nag-iinuman na ng balag yun. Diba sa masasaya na? May ani. Iyaw mo kaya, lutuin mo. Sa'yo na yun. Talaga, SB siya, nandun. Nandun na siya sa season ng bibig. Kaya siya nakita mo, sa Qatar ni Lord, dinadala siya sa US, dinadala siya. Yung ibang Kristiyano, gusto maging ganun kaagad. Gusto natin maging ganun kaagad. Nagtatay ako ng mga process. But you don't know the story. Siya, working. Lahat kayo, hindi po pwede yung mga bagong sana magpenya na hindi. Kasi may mga kanya-kanya kayong mga testimony na dinaanan. May mga sinurrender kayo, may mga pinaglabanan kayo. Eh hindi ka agad yung gano'n. Parang si
si John Maxwell, a popular dynamic teacher in leadership. He's a pastor. Pastor po yun. Lagi niyo narinig John Maxwell ng leadership. Pastor po yun. Pero yung linya niya, more on dun sa leadership. Even yung mga businessmen, mga kilalang businessman, ginagamit niya yung mga principle na binigyan sila. Wisdom siya. May special relation sa wisdom. Kaya sabi ko isang baguhan, si John Maxwell pagka sinagsasagulit sa YouTube, patandaan niyo yun. Pero yung wisdom, nandun pa rin. Yun yung matindi sa mga trabaho ng ganun. Lalo sa mga chef. Sa chef, sa ibang trabaho, sa ibang linya ng trabaho, may age limit. Pero kapag ka-chef ka, mas lalong tumatanda, mas lalong nagiging mahal. Uy, nandiyan na si chef. Gagang ka naman ng figure. Pag diba? Amoy-amoy na. Ito, babasa. Walang ka kasi yung binabayaran na sa kanya, yung experience siya, yung wisdom na nag-gain. Yun na yung binabayaran doon. Tama, ano din trade ka? Ilan na siya? Tinanong siya ng isang beginner. Gusto maging leader, gusto makamtan ka agad dyan kung ano yung natatamasan niya. Tinanong siya. Sir John Maxwell, Dr. Lou, kung bibigyan niyo po ko ng isang advice, pinaka-key advice, ano po yung bibigyan niyo sa akin? Akala niya, makukuha niya lahat, makukuha niya yung kung ano yung dapat gawin para ma-attain o marating yung narating ni John Maxwell sa isang key advice niya. O kaya, pumunta sa kanya ito lahat. Siguro gano'n na yan. Pero alam niyo po dahil sabi nga, he is a man of God and may yung wisdom na pinapadala sa kanya doon. Alam mo sabi ni John Maxwell, sige, bibigyan kita ng pinaka-key of advice para maging mapagtagumpay sa. Yan, titutuwa ngayon itong lalaking iba yung intention. Sabi niya, for you to be a successful leader, you need to start in yourself. Yan ang pinaka-key advice. In other words, kung gusto mong maging mapagtagumpay, umpisa sa sarili. Gusto mong maging ganun, hindi mo may umpisa sa sarili mo, ano ba? Kaya, yun din ang advice sa atin, Lord. Umpisahan mo sa sarili. Kung gusto mong may ma-achieve, umpisahan sa sarili mo. Sabi nga ni Manny Villar, sipag lang at tiyaga. Dagdagan natin ang sipag, dagdagan natin ang tiyaga. So, yun po yun. Helping others, sabi nga po, it is the most fulfilling reward in the humble earth in God's kingdom. Helping others gives us an inner satisfaction. The Holy Spirit witnessing this in our hearts. Sino dito yung kapag tumutulong o nakakatulong ka, mayroong kakaibang iba yung kagalakan ang naramdaman. Lalo kung nalalaman mo na. Sabi nga ngayon, ito yung dividing factor. Nagkakaroon tayo ng kagalakan sa puso kapag tinutulungan natin katulong-tulong. Pero kapag lumalapit sa iyo na humingi ng tulong, alam mo naman na parang hindi naman seryoso, hindi naman din. Parang minsan nawala na yung pag-alaman sa pagtulong. Diba? Pero sabi nga, kung nakikita mo, alam mo istorya ng buhay niya, gusto niya mag-aral pero talagang wala silang kakayanan dahil sa tatay niya. Yung namin naman is talagang nagtatanong lang, sinasama lang, pero gusto ka ng bata mag-aral, nakita mo nagpupursig talaga sa nilalakad in school, kahit 2 oras nilalakad. Sarap tulungan at kagalakan natin na tumulong sa kanya. Tama? Pero yung iba naman na nandun lang, pero hindi pa rin ginagawa, tapos pag nangihingi pa ng tulong, parang iba no? Pero sabi nga ng Lord dito, helping others gives us an inner satisfaction. So ang tulungan mo yung magtabang mo. Kung alam mo naman din na nanginginom, tapos nakita ko, pili naman ako naman dyan, pambili namin ng pagkain, nakita, binigyan, pinag-inom na naman, tapos sumunod na naman, tulungan ko naman ako, pambili namin ng pagkain. Uy, kalas-las mo, trabaho ka! Iba yun, tama po. Amen? Nakuha niyo yung punto na hindi lahat ng pagbibigay, pagtulong. Minsan nagbibigay tayo, nakukonsider. Be wise sa pagtulong. Amen? So, tinutulungan natin dito yung papatuloy. Talagang na
Kaya sabi ng Bible, those who are truly in. Tunay na kaya, ibig nga sa mga balon, binigyan ng kauwi ng list ni Apostol Pablo yun, sino lang yung mga balon eh. Sipin niyo yun. So, sa lahat ng gagawin mo, lagyan mo ng list. From the Lord. Sabi nga ng James chapter 1 verse 5, diba? If any of you lack wisdom, ask God. He will give you word to word pa pa. Bibigyan mo na. Okay? So, discipleship is investing our lives on deep and develop other people who may not be genetically related to us. Di sabi nga, madalas yung narinig, di ba, hindi mo tayo magkakaano-ano. Dapat prepare mo pa ng pagkain niya. Di ba? Hindi. Sabi ko nga, napakapalad po natin ng mga cell members nyo. Napakapalad nila na binibigyan, tinutuunin nyo sila ng pansin. Yung mga mahal natin sa buhay na sa Pilipinas. Mahal natin na mga anak natin sa Pilipinas. Di ba? Yung effort natin para sa mga hindi halika ano, nandun na lang. Pagka wala pang mga sain, papaulad mo pa yan. Pagka nangailangan talaga nakakita mo pang pasimplihan. Di ba? Papakainin mo pa yan. Lahat, papakarami mo pa. Ano eh? Kung kinakailangan, masayin mo at magtulog eh. Huwag lang ano po eh. Huwag na lang maglulog ko. Huwag na lang basta sumunod lang sa Lord. Sabi nga na isang pastor, talagang pagod na pagod sa pastor. Sabi niya sa akin sa yung prayer niya sa Lord, Lord, kung pwede lang na ako lang magbago sa mga sa Tinako na ni pastor. Ako na lang magbago sa iyo. Gagawin ko. Kaya lang personal yan eh. Tama. Eh kung si pastor na yung nagbago para sa iyo, wala ka natutunan. Sabi nga, di ba sa pagtulong, if you will give them a fish, they will have a food for the day. But if you will teach them how to fish, they will have a they will have a pangunahong pagbibigay ng isda. May makain sila ngayong araw, bukas babalik na. Pero kapag tinuruan mo sila mag-isda, meron silang pagkain. Pangkabuhayan, hanggang sa sila yung iba yun. Kaya mag-iba ingat kayo doon. Isa na misinterpret natin yun. O kapag ka na-misinterpret, nagpapati tayo, nagkakaroon na ng gulo-gulo, nagkakatampuan na nagkakaroon. Sige rin ko, nagkakaroon na ganun pa. Ako-question na natin. Pero, masalamat tayo sa Panginoon. Hindi tayo nagkakaroon. Kasi kung pagpapatulan natin, wala. Sabihin po natin sa demonyo, salamat, pasalamat, glory be to the living God, Savior Lord teacher. Hindi ako mababaw. Kasi kung mababaw lang, marami na tayong pinagpakulan. Diba? Yan, salamat po sa Panginoon. Amen? So, yan na po yun. Discipleship is investing our lives to uplift and develop other people who may not be genetically related to us. We invest our time. Spend time mo. Your talent, even our treasure for other people. Sabi nga ng pastor, susunduin mo pa, pag-pray mo pa, pagluluto mo pa, kikitarahan mo pa, sasayawan mo pa, pagpapauwi na, pagpapahalal mo pa, paggabi na matutulog, pag-pray mo pa. Wala ikaw, masama.